Ngayon dito, nasa kulang-kulang 0.5. Yan o, kulang-kulang 0.5. Dito, yung pinix natin, o ayan o, nasa 0.3 lang. Binaba lang natin siya ng konti. Ayan, medyo bumaba siya. Halos nasa 0.4 siya. Basta bumaba siya ng konti, compare mo sa stock. Yun, for today's video, bali, pangalawang Ace na MA-402N model na amplifier na gagawin natin ngayon. Ito yung isa, baka sabihin nyo isa lang yung kinontent natin. Ayan o. And then may palatandaan para kung bakit iba. Tingnan mo itong kwan nyo, palikpik nyo. Papunta rito sa loob o, binaligtad ng mayari. Ayan na, mamaya na lang palawanag ko sa inyo. Unang-una sa lahat, maraming salamat sa pagkakatiwala ng unit mo rito sa akin, sir. Ito, MSGT Albert. Ano meron niya? Lang din ang gagawin natin sa may previous vlog natin, yung isang Ace na 102N. Ganun din ang processor ito. Bali, fix bias din natin. And then mag-add tayo ng fuse. Wala rin itong issue. Good din ito. Yan, inunahan lang nila yung issue. Bali, ito yung mission natin for today's video na ganito. May fix bias natin. And then mag-a-add ng fuse tayo. Sa ngayon, wala na patumpik-tumpik to. Para mabilis ang video lang, mapakasin ko muna itong takip niya. And then, proceed tayo sa mga dapat natin gagawin. Bago natin simulan yan, siyempre promotion muna tayo agad. Sa mga hindi pa nakapag-follow, paki-follow. And then, siyempre, paki-share ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook, YouTube channel. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then, siyempre, paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Natanggal ko na yung takip, and then ito yung pinakalaman loob. Sa mga hindi pa nakapagpanood ng previous vlog natin, sa mga hindi pa nakakakita ng laman loob ng Ace na 402N, ito, power supply, nasa 072 siya. Medyo mataas against sa LX20. Yung LX20, alam ko nasa 68 yata yun. Ito, nasa 72. Tapos, pagdating sa caps is halos pares lang. 63 volts by 15,000 microfarad. Yan. Tapos, yung output na ginamit is C5200 and then A1943. Tapos, kompleto na siya. Naka 5 pairs na siya. Unlike sa may LX20 na naka 4 pairs lang, meron siyang abang. And then, yung board na ginamit, isa lang din yan. Same lang din ginamit dyan sa may LX20. Ang kinaibahan lang, ito sa may speaker protect niya sa may relay, marami nang kulang na ilaw. Tulad sa may signal, and then sa protect tinanggal. Kasi yung signal is nandito. Tapos meron na siyang mga parts dito para sa, yung nga sabi ko sa may signal, yung indicator ng protect is nawala. Ang natira na lang is yung active dito. Okay, kaya dami siyang kulang. Kung nga ay mag-fix bias tayo, and then mag-add tayo ng fuse. Ang kulang sa package na ginagawa natin is yung mag-add ng transistor. Nood na ng previous vlog natin, pwede na kayo mag-escape. Kasi same lang din ang proseso ang gagawin natin dito. Kung pala baklasin to, ito, paliwanag ko muna sa inyo kung bakit binaligtad ng may-ari ito. Kaya medyo awkward siya tingnan. Oh, napunta dito sa loob yung palikpik niya dahil hindi daw makapasok doon sa may rack or door case ng may-ari siguro, kaya binaligtad daw niya. Kaya nagulat ako, ibang-iba doon sa kumpara sa isa. Ayun, tapos ito, may dagdag ko yung fan, pinalitan na rin siguro kasi iba na yung fan nyo. Ali, ang bias nito is nasa 0.5, pero papakita ko pa rin muna sa inyo. Yan, pakita muna natin para meron tayong proof na ganun nga yung bias. Kasi sa previous vlog natin, yung bias na pinalabas dito is nasa almost 0.5 volts. Gawin natin, ibababa natin ng konti yan. Nasa 0.3 na lang para hindi siya ganun ka-init. Okay? Ito, nasa 2.5 yung tester natin. So, tingnan nyo. Halos nasa 0.5 na siya, di ba? Medyo mataas na siya ang konti. Ayan o. Medyo mataas ng konti. Ngayon, ang gagawin natin, ibababa natin hanggang dito lang siya, mga nasa 0.3 lang para sabi ko nga hindi siya ganun ka init. Yun lang kayo, bali babaklasin ko itong channel 1 para may kukumpara natin ulit mamaya sa channel 2.
So ngayon, stay tuned lang kayo. Class ko na yung channel 1 na board. Bali, eto, yung trimmer ginamit is 202. And then 201, 200 ohms, and then 2K. Ayan. Ngayon, trabahong tamad tayo. Kasi hindi ko nababaklasin itong board. Katulad sa may previous vlog natin, hindi na natin babaklasin ito kasi hahaba lang yung oras natin. Ang gagawin natin, puputulin na lang natin itong paa niya. And then mag-iwan tayo dyan para dyan natin idudugtong yung resistor or fixed bias na nilalagay natin. Same din dito. Yan, ang gagamitin ko na biasing dito ay same lang din sa may X1020. 1.8 ay ilalagay natin dito. Tapos dito naman maiba. Bali, imbis na 220 ang ginagamit ko rito, ang gagawin ko rito is 100 ohms. Yan, 100 ohms na lang. Okay. Ito yung disadvantage kapag sa mga ganyang magpapalit-palit ka ng parts sa single-sided na board. Kasi kailangan mong baklasin talaga yung buong board para mahinang mo lang sa may loob. Unlike sa may double-sided na mga board, mas madali. Kasi initin mo lang siya sabay hila, pwede ka na magpalit ng parts. Ang problema naman doon, kapag isa-sanction mo siya, hirap niyang isa-sanction. Mahirapan yung init dahil doble-doble yung cladding. Hindi katulad dito, mabilis naman siyang hinangin. Ang problema, kailangan mo talaga siyang baklasin ng buo. Ngayon, trabahong tamad muna tayo. Puputulin ko lang muna ito and then magpalit tayo ng resistor. Stay tuned. Ito yung sinasabi kong trabahong tamad. Ayan, pinutol ko lang yung trimmer. Ito. Yan, mga ito, pinutol ko lang. Yung paa nila, nail cutter kasi hindi ko mahanap yung nipper. Tapos sabay patong na lang. Ito sa mga tamad Tapos ito naman yung isa. Yan. Okay. Palitan na natin. Wala naman tayong ibang dadagdag dito. Wala na tayong dadagdag na bloke or transistor kasi buo na siya. Ayun, bali next step ang gagawin natin is babalik natin syempre sa may casing yan. Tapos sabay sukat tayo. Ay balik ko na yung dalawa tuloy, isang board. Nakabalik na rin mga kable. Ito yung Phoenix natin. Tapos ito yung isa. Double check natin, baka mamaya baliktad yung positive negative. Okay, tama. Okay, sukat tayo. Okay, hindi nakasaksak pala, hindi naka-plug in. Teka lang. Okay. Balbo na tayo. O yan. Wala kang abangan na protect dito dahil walang indicator ng protect. Ngayon dito nasa kulang-kulang 0.5. Yan o, kulang-kulang 0.5. Dito yung Phoenix natin, o ayan o, nasa 0.3 lang. Binaba lang natin siya ng konti. Ayan, medyo bumaba siya. Halos nasa 0.4 siya. Basta bumaba siya ng konti compare mo sa stock. Ito yung stock o. Ayun, halos nasa 0.5 yung stock. Mas okay kasi bumaba siya ng konti para tumibay yung unit. Hindi siya ganun kainit kapag pinipersa ni bossing. Okay, tapos na tayo mag-fix dito sa may kabila. Ang next na gagawin natin is itong channel 2 naman. I-fix bias din natin yan. Babaklasin muna natin itong board. Tapos diretso na pasada dito sa may power supply. Maglalagay tayo ng fuse dito. Magad tayo ng fuse. Yan, para hindi na umaba yung walang kwentang vlog natin. Okay, stay tuned lang kayo. Bali, babaklasin ko muna itong channel 2 and then itong power supply. Baklas na natin yung channel 2. Siyempre, same lang din yung mga ginamit na materials dyan or yung parts. 202, 2K, 201, 200 ohms. Ngayon, trabahong tamad ulit tayo. Ganun din yung procedure na gagawin natin dito. Puputulin lang natin ito para hindi na tayo magbaklas ng buong board. Para hindi na maba yung walang kwentang vlog natin. Puputulin yan. Itong 202, puputulin natin itong 201. 1.8 ilalagay natin dito. Tapos instead na 220 or 200 na nilalagay ko dito is 100 ohms na lang. So ngayon, stay tuned ulit kayo. Babaklasin ko muna ito. Naka-fix bias na yung kabila. Yun o, tapos na yung trabahong tamad natin. Okay, 100 ohms. Ito naman 1.8.
Tapos, siyempre diretso na tayo sa may power supply. Pasensya na kayo, medyo malaki yung butas dahil hindi ko mahanap yung bala ng barina natin na medyo maliit, na yung sakto lang yung paa ng fuse holder natin or fuse box. Okay lang. Importante is mahinang natin, and then malagyan siya natin ng protection. Sa mga gustong gayahin, ganyan lang yung style ko, or dito ako naglalagay ng mga fuse dito sa may kabilang side. Ito negative, ito negative, tapos ito sa may kabilang side is positive. Yan, dito rin ako naglalagay niyan. Sa mga gustong gayahin, ganyan lang gagawin nyo. Putulin nyo lang sa gitna, and then maglagay kayo ng fuse. Tapos siyempre iangat nyo yung diode na ito, kasi kung hindi nyo iangat yan, wala kayong mapaglagyan. Tapos pag okay na yan, tapos ito yung fuse box na ginagamit ko, babalik mo lang itong diode, babalik mo lang siya ganyan ulit, sabay hinang na naman. Okay, ayan. So ngayon, tapos na yung dapat natin ikabit. Next step na gagawin natin ay siyempre babalik natin itong power supply, and then itong board, babalik natin yung mga kable. Tapos audio test tayo. Naibalik ko na yung board ng channel 2. Tapos itong power supply natin, naka-tornilyo na rin, na-fix na. And then meron ng fuse na nailagay ako. Sa loob yan, hindi nyo lang makita kasi may cover siya. Tanggalin natin para makita nyo. Ayan, oh. Ang ganda ng fuse box or fuse holder ang ginagamit natin kasi meron siyang cover. Ito, meron na rin itong laman. Sa mga nagtatanong kung anong fuse na value nilalagay ko dyan ay 15 ampere. Magtataka kayo bakit medyo mataas, kasi substandard na ngayon yung mga materyales. Yung dating 10 ampere, ngayon nasa 15 ampere na yung katumbas niyan. Okay, naibalik na. Tapos dito, make sure natin na walang baliktad na linya. Baka may magkabaliktad. Ito, pula, positive. Okay. O ayan, nakabalik naman lahat na. Try natin magsukat ulit bago tayo maglagay ng audio or speaker natin. Okay, nag-relay dalawa. Handa ko lang tong tester natin. Yung stock nito kanina is nasa halos 0.5 eh. Yan, binaba natin ng konti. Halos nasa 0.3, kulang-kulang 0.4 lang itong channel na ito. Tapos ito naman yung channel 1. Siyempre same lang din yan kasi same lang yung value na ginamit natin. Ayan, okay. Goods, medyo bumaba siya ng konti. Gagawin natin, maglalagay tayo ng speaker. Gagamitin kong speaker is yung dalawang mid-high na yan. Okay, stay tuned. Nagkabitan tayo ng speaker. Yung nga, sabi ko dalawang mid-high. Audio source natin is yung laptop natin. Okay, game. Para matapos na yung walang kwentang vlog natin. Naka-stereo mode pala tayo, tapos naka-switch sa may high pass kasi mid-high yung nakakabit natin. Okay, game. Yung channel 1, yung channel 2. Yun, okay na. Bali, nagawa na natin yung dapat gawin. Yung hindi lang talaga kasama sa package natin is yung mag-add ng power transistor kasi kompleto na siya. Sir or Migo or Toto. Bali, okay na yung Ace na MA-400 2N mo na power amplifier. Bali, lahat ng mga sinabi nyo, okay na. Ginawa ko na. Same sa may isa na yan, oh. Maraming salamat sa pagkakatiwala mo ng unit mo rito sa akin, or pagkakatiwala na mga unit nyo rito sa akin. Yung promotion, bago tayo magtapos, siyempre shop natin always on the go na 24/7. Sa mga gustong magpa-prepare along sa Uyo, Quezon City, number 61 Don Julio Gregorio Street sa Uyo Road sa Uyo, Quezon City. Social media pages natin, kung hindi pa nakapag-follow, paki-follow, and then siyempre paki-share ng mga walang kwentang video natin sa my Facebook, YouTube channel. Kung hindi pa nakapag-subscribe, paki-subscribe, like, share, and then siyempre paki-hit ng bell button sa gilid para updated ka sa mga susunod na video na i-upload ko. Ingat, God bless, and then peace out in lahat.